Hi, this is Paolo of Analytics.com bringing you a performance review from Peak Basketball Shoe, and it's called the Peak Taichi Flash Underground. So, without further ado, let's go ahead and check out the shoe. Okay, so pag-usapan muna natin yung overall silhouette niya. So, yung silhouette niya, meron siyang parang mid-top profile. Actually, mukha lang siyang low kasi nga yung pagka-dip nung collar dito. Pero pag sinuot mo siya, ano na siya papasa na siya as mid-cut na sapatos. Kasi ito yung sapatos ni Lou Williams na ginagamit nung nandun pa siya sa stint niya sa LA Clippers. So kaya nakikita nyo yung Clippers colorway, kumbaga, na mayroong white, tapos mayroong blue at saka yung red. So ang ginawa nila, parang in-alternate nila yung sa magkabilang pair, yung pinaka-color blocking ng red at saka ng blue. So makikita nyo rin dito, meron din yung mga Lou Williams na design elements, like yung number niya nandun sa Clippers 23. Tapos meron din dito yung parang ano bang tawag dito, chibi na representation ni Lou Williams. Tapos makikita nyo rin meron din siya parang signature dun sa ano. Hindi lang masyadong pansin kasi mag-span siya across the shoe. So dito siya makikita yung signature ni Lou Williams. So, ang kanyang material construction ay halong textile at saka mesh. So, nandito yung mesh material, tapos textile dito, tapos ito mesh din to. Naupuntahan naman natin yung cushion, which I think is yung pinaka main highlight ng sapatos. So, nabanggit ko nga kanina, yung pangalan ng sapatos is nandun yung salitang Taichi. So, bakit ba? Ito yung, kung di ako nagkakamali, isa sa mga unang sapatos sa Peak Basketball na ginamitan ng Taichi cushion. So, yung Taichi cushion, siya yung isa sa mga cushion sources ng Peak Basketball or Peak brand in particular, na very comfortable at kumbaga meron siyang high energy return. So, nandito siya, full length siyang ginamit dito sa sapatos na to, and masasabi ko, sobrang ganda nitong sapatos na to in terms of comfort. Ako yung taong naglalaro ako ng guard position most of the time. Tapos syempre, medyo hustle plays, rebound din, tapos depensa, tapos yun, yung mga loose balls na ganyan. And masasabi ko na very responsive yung ride, na hindi siya sobrang nagtitake ng toll sa joints, sa knees ko, sa paa ko, kasi maganda yung energy return na nabibigay nito. So, kung di ako nagkakamali, ano siya ito na nga yata yung pinaka main cushion source ng Peak pag naghahanap ka ng impact protection. So, very fluffy yung feel niya nung foam. Tapos pagka suot mo, hindi siya sobrang low to the ground yung feel niya, pero nandun pa rin yung enough responsiveness at saka impact protection na kumbaga mas nagpapabor siya, or ang favored niya ay para sa impact protection. So kung isa ka sa mga players na naghahanap ng impact protection, kunwari isa kang guard or mga wingman or kahit big man na naghahanap ng impact protection, I suggest you try this na cushion source, which is yung Peak Taichi. When it comes to traction naman, so ito yung kanyang traction pattern. So kita nyo naman, maduming yung sapatos. Ibig sabihin, talagang ginamit ko siya most of the time kasi para sa akin, ito yung hinahanap or ito yung gagamitin ko pag medyo hindi ako sigurado sa court condition. Kunwari, maglalaro ako, tapos parang first time ko makakapaglaro sa court na yon. So usually, pag medyo outdoor o pag yung finish, alam kong hindi ganun ka-okay, doon ako sa medyo nasubukan ko, which is this one. So ang combination niya is herringbone traction pattern. So dito, tapos meron siyang parang coral type yung itsura ng kabilang side, yung pinaka-medial part. So ano masasabi ko dito? So far, okay naman siya. Kita nyo yung durability niya, nag-hold naman siya. Although I'm not sure kung pag maglalaro ka sa sobrang rough surface na court, kung gano'ng itatagal niya. Pero as far as I'm concerned naman sa mga pinaglaruan ko na halong indoor and outdoor courts, tumagal naman din siya. And ginagamit ko pa naman siya actually. Kahit minsan pag lalabas ako quick errand, ito yung nakita kong sapatos dun sa cabinet, ito na yung gagamitin ko. So, kumbaga hindi lang siya pang basketball, minsan nagagamit ko rin siya sa quick errands. And nasasabi kong okay din siya for both indoor and outdoor courts.
Tapos pagpunta naman natin sa pinaka-support niya. So ang support niya is meron siyang mga TPU panels or fuse panels. Yan, makikita mo dito para sa tow drugs. Tapos meron ditong makakatulong din tong piece na to, TPU piece na to, na magsaserve as your lateral outrigger. So yan. Tapos dito sa likod, meron din TPU piece na magsaserve as counter din para sa heel. Tapos underneath, meron kang TPU shank. Kita nyo naman ito, kitang-kita mo, makapal siya. So very stable siya. Hindi siya magkakaroon ng extra or unwanted na flexing sa midfoot. Yan. So meron kang torsional support. Tapos pagdating naman sa laces, meron siya adaptive lacing system na nandito para pag hinilang yung laces, hinila mo yung laces ng todo or hinigpitan mo, talagang saktong-sakto na talagang magka-clasp or magkakaroon ng clamp yung paa mo mula dito sa laces na kumbaga mahahug niya yung buong midfoot area. So yan. Tapos sa loob, meron din siyang mga extra pillows or extra cushioning sa Achilles area para mas comfortable at hindi magkakaroon ng mga irritations. So yun ang masasabi ko para dito sa support part ng sapatos. When it comes to fit, I suggest you go with your Euro size. So lagi ko sinasabi, kahit sa peak, yung Euro size na lang kasi medyo tricky. Lalo na ngayon, itong sapatos na to actually, hindi na siya madaling mahanap sa mga stores. Pero meron pa siya sa online. Ang retail price nito ay nasa 4,000, which I think for basketball shoe na nag-offer ng good support, tapos long-lasting traction, tapos particularly yung pinaka-foam niya, which is yung Taichi. Maganda siyang way kung gusto mong masubukan yung Taichi foam sa isang basketball shoe nang hindi masyadong nag-spend ng sobra-sobra. Kasi meron siyang mga ibang line ngayon ng Peak Basketball na nag-offer din ng Taichi cushion na medyo mahal. So ito nasa 4,000 peso range. Kaka-check ko lang ngayon, nasa Lazada Mall, nandun yung itong model na to, pero ibang colorway nga lang. Pero at least okay naman na siya. Para sa 4,000 masasabi kong sulit. Masusulit mo yung pagbili mo ng sapatos kasi nga yung ino-offer niya mga performance benefits. So all in all, masasabi kong marirecommend ko to para sa mga naghahanap ng basketball shoe na nagfe-favor sa cushioning or yung impact protection, pero meron pa rin enough na responsiveness at court feel. So pati rin sa gustong gumamit nito na indoors or outdoors, okay pa rin siya. Marirecommend ko pa rin kasi nga since matagal ko na rin nagagamit to, and masasabi ko hindi naman siya yung itsura naman ng outsole niya is medyo buo pa naman. Yes, merong pudpud na area pero it's normal naman na nangyayari man. Pero at least hindi siya sobrang na-burn yung rubber dahil sa sobrang nipis niya. So I suggest if you have time, check nyo yung Peak na Taichi foam cushion. Maraming mga basketball models ang Peak na nag-offer na rin ng Taichi cushion. So pili na lang kayo. Pero kung gusto nyo nang masubukan muna kung ano yung nabibigay ng Taichi foam, eto, try nyo tong Peak Taichi Flash Underground. So that's it. Thank you for watching this performance review. Give it a thumbs up if you like. Share nyo yung video if you find it very helpful. Follow us sa mga social media pages namin dito sa YouTube, sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Meron na rin kami. Naglalagay na rin ako ng mga contents doon para lagi kayong updated sa mga sneaker news, features, and reviews. So, see you in my next video.